Ito na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! Isang magandang hapon! Metro 1 Mega Manila, kapiling nyo na ang, alam mo yun, ang DJ na naka-blue. Pinangakatawanan ng pagiging avatar. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Hello po sa inyong lahat. Maganda nga po na. Why am I so happy? Because our mother dear is here. O, diba? Hello. Hi po. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, sa mga taga-Tanyong Malabon, hello po sa inyong lahat dyan. Syempre, pahuhuli ba naman ang mga taga-Sembo at Pembo, Makati. Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang hapon po. Diba? Batiin na rin natin yung mga taga-Loyola Heights, Quezon City. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon yung mga taga Cruz na Ligas. Hello po. Hi, kamusta kayo dyan? Gulat kayo, no? Nababati ko kayo. Minsan kasi napapadpad ako dyan. May ex po kasi ako dyan. Hoy! Ganun pala ang kapitana, nag-iiwan ng ex sa kada barangay. Kaya kabisado ang buong Metro and Mega Manila. Nakakaloka kayo na. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, kung gusto niyo po magpadala ng inyong mga mensahe, bukas ang ating text line na 0945-367-8792. I-text niyo po lang yan sa akin. O di naman kayo mag-leave kayo ng comments sa ating digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays on YT channel sa Energy FM 1067. At sa mga kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo, we are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Diba? Dapat ganyan talaga. Kahit pahapon na, dapat yung enerhiya mo mataas pa din. Kasing taas ng mga nagpapalitan ng mga, alam mo yun, kanya-kanyang opinyon. Dahil nga sa pagtatanggol sa kanilang mga fans, sa ating unang Chika! Nakakaloka. Ang mainit na palitan ng mga mensahe at mga opinyon ng mga fans ng SSB19 at ng grupong Bini. Bakit? Ito ba'y pag-ibig na? Oh, shucks, ito ba'y... Ang ligalig ni bakla. Diba? Partida yun ba nagme-merienda yan, no? Talaga ba? Nag-aaway-aaway daw on social media? Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na? Diba? Totoo ba ang pinadama? Just pour it in, feel so good. Ang saya. Pero hindi, yun na nga daw. Kasi nga halos nagpapalitan ng opinion at yung iba ay parang papunta na sa away nga ba? 'Di ba? Dahil nga sa hindi pagkakaunawaan ng ilang mga supporters ng SB19 at ng Bini matapos kasi halos mag-overlap yung kanilang mga big shows, 'di ba? Na kung saan sabi ng ilan, teka sandali, bakit? 'Di ba? Kasi ang Bini naman nasa abroad, 'di ba? Nasa California yung kanilang Coachella. Tapos ang SB19 yung wakas at simula nung April 18, ginanap naman sa may Parañaque. So what's the big deal? 'Di ba? Anong ano doon?
'Di ba? Kasi nasa abroad naman yung grupo ng Bini. Kasi sabi nga ng ilan, may ilan daw, eto na naman tayo eh. Hindi naman po ito nanggagaling sa grupo ng SB19 kung hindi sa kanilang mga ilang fans sa 18s na kung saan nga naman naghayag daw ng kanilang pagkadismaya sa ABS-CBN matapos kasing parang ang Bini na lang daw ang naha-highlight kumpara dito sa Wakas at Simula concert ng SB19 na ginanap dito. Pero sabi naman din ng ilan natin mga chismosang kapitbahay, naging patas naman yung pagbabalita, 'di ba? Parang hindi lang daw siguro nagustuhan ng ilang mga 18s followers is kasi mas hina-highlight yung Coachella ng Bini. Sagot naman ang kampo ng Bini, natural dahil talent nila yon. At nandun sila sa network nila kung kaya't maraming publicity ang lumabas. Kasi ang pagkakasabi naman daw ng mga fanay ng mga 18s para daw kasi hindi man lang daw hinighlight yung SB19 may mga portion, may mga proyekto yata naman na nagiging parte sila. Tulad na lang 'di ba nung katatapos lamang ng pelikula ni Meme Vice Ganda, yung The Breadwinner Is, 'di ba? Diba, naging part sila doon dahil sila ang kumanta ng soundtrack noon. Diba, na ang support din naman. Kaya lang yata yung support na gustong ibigay is yung full support na hindi nagustuhan naman ng ilang mga supporters ng Bini, which is ang Blooms. 'Di ba? May mga iba na naman nagbibigay din ng kanilang opinion patungkol nga dito na hindi naman po pwedeng hilingin ang full coverage kasi. Hindi ba? Tama. Parang yun yata yung hiling kasi nung isang 18 fans na hindi ko lang alam kung na-identify siya na siya yung parang kinokol niya kasi yung attention ng ABS-CBN na bakit hindi binigyan ng full coverage ang SB19 at doon daw nakatuon sa Bini, 'di ba? Sabi naman ng ilang mga netizen na mga sumagot, hindi ko na naiintindihan, 'di ba? Basta yung mga fans na nagkanda gulo-gulo na sila. Basta pag sila minsan 'di ba na hindi mo na maiintindihan. Ano nga, parang gusto mo na lang tanungin, ano nga bang problema natin? 'Di ba yung mga ganun na lang, 'di ba? Kasi kanya-kanya ng opinion eh. Kasi nung pagkakasagot na full coverage, 'di ba? Ngayon may sumagot na naman ng isang fanay, 'di ba? Hindi ko alam kung Blooms ito or baka naman talagang alam mo 'yon na isang alam mo 'yon na nagmamatsyag sa digital world na isa din ito sa mas lalong nagpapagulo ng mundo. Sinagot niya ngayon itong kahilingan ng isang 18 fan na bakit daw nga na hindi binigyan ng full coverage ng ABS-CBN ang Wakas at Simula ng SB19. Sumagot siya na para bang ang pagkakasagot niya base sa nabasa ko is, para naman humiling ka sa pilay na tumakbo siya agad-agad kaya ka nagagalit. Parang ganun. Uy, wag naman na natin idamay yung mga ganyan. 'Di ba? Kasi yung mga ganung salitaan na is parang teka sandali. O bakit naman nadamay na yung may mga kapansanan? 'Di ba? Yung mga ganyan. Kaya parang oh my gosh, hanggang kailan ba yun talaga titigil? Hindi ba? Na parang sabi ng ilang, pwede naman siguro mag-usap eh. 'Di ba? Kasi maski naman kahit sino is ramdam naman yung suporta na binibigay din naman ng ABS-CBN. Hindi lang naman basta sa SB19 na. Kasi 'di ba kahit naman sa ibang mga grupo, artist, basta part ka ng entertainment, kino-cover naman na nila 'yon. Yun nga lang siguro kasi, nataon lang kasi yung Coachella kasi ng 'di ba, ng Bini tumapat din mismo sa kasi 17 to 19. 'Di ba? April 17 to 19 yung Coachella. Yung sa Wakas at Simula, April 18 na ginanap sa Parañaque. So parang yung iba nagsasabi na, "Hoy, yan tinapat pa." Yung mga ganyan. Oh, bakit? 'Di ba? Ulitin ko gaya nga ng sinabi ko kanina, 'di ba? Na big deal ba 'yun? 'Di ba na yung Bini na sa Amerika, kayo nandito sa Pilipinas, iba naman yung audience nyo. Dahil sa Parañaque City ginanap yung concert nyo. And which is a big success also. Dahil sinuportahan din naman ng 18s dito locally.
'Di ba? Eh yung mga kasabayan kasi nila doon, 'di ba dapat maging masaya tayo for Bini? I'm not siding Bini pero dapat maging masaya tayo kasi ang Bini na-represent ang Pilipinas na kung saan kasama sina Justin Bieber, sina Sabrina Carpenters. May S ba 'yon? O, 'di ba? Hindi. Kasi kung Carpenter lang, hindi 'yon, hindi. Hindi sila kakanta ng I'm on the top of the world, down on creation. Hindi yan, hindi. Ibang Carpenters yan. Di ba na nakakaloka? Sabi niya, dapat magpasalamat ang mga supporters nila dahil may show ang idol nila. Yes! Sabi niya ganon, Jeff Tads? Hi, Jeff Tads Oliveros! Big deal yung sabi niya ganon, big deal yung pag-awayan nila Sobrang sikat naman ng mga yan. Yaya at yayaman pa. O, diba? Yan. Maganda yung mga ganon. Hayaan na lang natin kasi awayan niya ng mga sikat. Awayan niya ng mga sikat. Ako hindi. Hindi talaga. Sabi niya, mas malaki siguro ang bayad sa Bini kesa doon sa SB19 versus Phil. Hindi, kasi Daryl, siguro kasi kaya din ganon. Kung bakit naging kasi homegrown talent ng ABS dala nila yan. Kaya siguro, mayat maya yung pagbibigay ng, kumbaga parang exposure, 'di ba? Na siguro yun lang din yung napansin ng iba. 'Di ba? Para din yan sa mga pelikula na nangyayari, 'di ba? Like Carlo Aquino and Bella Padilla, 'di ba? Yung katatapos lang na pelikula nila, 'di ba? Nagdamdam ba sila nung hindi hinipe-hype ng ABS-CBN yung pelikula nila to think homegrown talent si Carlo Aquino? Bella Padilla also, 'di ba? Nasa ABS-CBN. 'Di ba? Kasi bakit? Porket under Viva ba? Viva ang nag-produce, hindi na 'di ba? Yung mga ganun lang na sa nakikita natin. Pero valid naman ang parehas na rason. Kasi syempre, naiintindihan natin ang 18s, pinaglalaban lang din nila yung mga idolo nila na sana nabigyan ng fair exposure nga naman. Pero naibigay naman ng ABS-CBN, hindi naman sa hindi nila totally ibinalita, na ibalita naman. Yung tungkol doon sa successful nga, 'di ba, na event na kung saan nga naman sinasabi yata na inattended ng more than 100,000 katao sa Paranaque yung wakas at simula concert nila. 'Di ba? Na mga ganon. Kaya sana doon sa mga fans, 'di ba, na kasi ang ending ngayon, hindi nagsasalita yung mga idols nyo. Ngayon, ang ending, kayo nagbabangayan, naapektuhan tuloy yung mga idols nyo na, 'di ba? Kung tutusin, hindi po sila magkakaaway. 'Di ba? Ang nangyayari, nagiging tunog magkaaway sila dahil gawa ng kung ano-anong mga opinyon na naglalabasan. 'Di ba? So hayaan po muna natin maglabas ng statement na galing mismo sa SB19 or sa management ng sa Star Magic, 'di ba? Mali mo maglabas naman din sila ng talagang para lang humupa yung tension sa kani-kanila mga supporters, 'di ba? Valid po ang parehas na reasons, ang mga opinions ng Blooms. Ang rason ng 18s, valid po yan, hindi po ini-invalidate. Pero sana, know when to stop. Sabi nga ni Meme. Sabi nga ni Meme, pag di na maganda, pause na muna. Diba yung mga ganyan? Sabi niya, itigil nyo na mga reklamo. Ang importante, may mga show sila. Huwag maging nega. Hoy, Daryl! Doon na naman tayo papunta sa kung saan Sabi niya ganun, ibalik ang ABS-CBN and the hunks. Viva Hot Babes. Wow! Nakakaloka yun Dapat nga, tama lang naman talaga, 'di ba? Pero kung gagawin naman din nilang big deal yun, it's not siguro naman din na sabihin mo na, okay, 'di ba? Hayaan natin sila kasi may kanya-kanyang opinion Pero yun nga lang, sana may umawat na dun sa mga bawat kampo na tama na, hindi naman big deal. 'Di ba? Sa SB19 part, 'di ba? Kasi malamang may
may mga group of production din yan eh. Huwag na natin isama yung SB19 itself. Siguro yung management na humahawak sa SB19, siguro pwede naman magbigay ng signal sa mga fans na tigil nyo na yan. 'Di ba? Kasi maging naman din sa parte ng Star Magic, pwede rin sila magsabi na tigil nyo na. Hindi sila magkakaaway. That's it. 'Di ba? Tapos ang usapan, kasi the more lang wala nagsasalita at wala rin umaawat. Siyempre, kanya-kanyang kuro-kuro yan, 'di ba? Paglalaban ng isa, siyempre, yung idolo niya. Paglalaban din yung ano, 'di ba? Nangyari na yan dati, 'di ba? Kay Vilma Santos at Nora Honor. 'Di ba? Na naglaban-laban talaga ang Vilmanians at ang Noranians, 'di ba? Pero at the end of the day, bilang mga artists, sinasaway nila yung mga kanilang mga followers, 'di ba? Yun ang maganda doon. Na sana ganun po yung mangyari. 'Di ba? Para naman po hindi rin nadadamay yung ibang mga 18s, yung ibang mga blooms na tahimik lang na sumusuporta sa bawat iniidolo nila, 'di ba? Bonggang naisara ko 'yon. Mananamay sa ko mga pangga, 'di ba? Ayan, maya-maya lang ng content tayo po ay magbe-break. At sa ating pagbabalik on our second gap, isang umatigabong tsikahan na naman ang daladala ng isang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa para sa Chika ni Sisa. Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.